Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kaniyang sarili at naglaban-laban ang kaniyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kaniyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kaniyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kaniyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pag-usapan at pagnilayan ang Ebanghelyo sa umagang ito. Nature na po ng tao ang mag-akusa. Accuse. Madali sa tao ang mag-akusa. Ano yung mahirap? Ang patunayan ang iyong inaakusa. Kaya nga po ang ating dila o ang ating bibig ay madaling magamit para manira ng tao kahit hindi totoo. Sa Ebanghelyo, gumamit si Jesus ng talinhaga upang bawiin ang lahat ng sinabi ng mga eskribang nagmamasid
sa lahat ng kaniyang mga galaw. Kaya sa kaniyang pagpapahayag, kaniyang binigyang diin ang ginagawa ng demonyo at ang pwedeng gawin ng Espiritu Santo. Kaya nga po, Jesus had undone what the devil did. Binabawi ni Jesus ang mga ginawa ng demonyo. Ano ba yung ginagawa ng demonyo sa tao? Pinahihirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng sakit. Inaalipin ng demonyo ang tao upang hindi makapag-isip ng tama. Kaya mayroong hangganan ang kasamaan ng demonyo. Mayroon itong limitasyon na hindi niya kayang kailanman matalo ang kakayahan ng Diyos sa kasamaan. Kumbaga, sa bawat masamang ginagawa ng demonyo sa tao ay mayroong hangganan. Kaya nga po, sa pagbibigay ni Jesus ng talinhaga, siya lamang ang pwedeng makagapos sa kasamaan ng demonyo na umaalipin sa sambahayan. Dahil dito, ipinakita niyang hindi pwedeng magsama ang demonyo at ang Diyos. Pagpapakita na mayroong mas makapangyarihan sa kanilang dalawa. Kaya nga po kung inyong makikita na sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, binigyan tayo ng babala na pwede daw na magawa ng tao ang lahat ng kasalanan. Pero kung lalaitin mo ang Espiritu Santo, iyon ang walang kapatawaran. Paano ba yung paglait sa Espiritu Santo? Yung sasabihin mong walang kapangyarihan ang Diyos sa akin. Dahil ang Espiritu Santo ang siyang nagpapabanal at nagpapagalaw upang tayo'y gumawa ng mabuti at makita ang pagpapatawad ng Diyos anuman ang kasalanang ating nagawa. Kung sasabihin mo sa sarili mong, hindi na ako kayang patawarin ng Diyos, ito'y panlalait sa magandang pwedeng gawin ng Espiritu ng Diyos sa atin. Dahil tayo mismong may katawan ang umaayaw sa awa at habag na ibinibigay ng Espiritong nagpapabanal. Pag hindi natin nakita ang bahagi ng ibinibigay ng Diyos, hindi rin natin makikita ang kaniyang kapangyarihan. Kaya nga binabawi ito muli ni Jesus. Kapag nagkasakit ka, ito'y hindi para sa Diyos. Ito'y pag-aalipin ng demonyo. Kapag magulo ang iyong sambahayan, ito'y hindi para sa Diyos. Ito'y panggugulo ng demonyo.
Kaya nga tinawag na demonyo. Devil. Devil. Ibig sabihin, dalawa. To divide. Kaya meron tayong salitang division. Divide. Ang sambahayang nadidivide dahil sa pananampalataya ay mayroong demonyong sumisira sa katahimikan ng tao. Kapag ang ating isip ay nadidivide sa paggawa ng mabuti at mas mabuti, tayo ay nadidiktahan ng masamang espiritu. Kapag ikay gumagawa ng masama, kahit wala namang ginagawa sa iyo ang iba, ito'y demonyong sumasakop sa ating isip. Kaya walang pwedeng pumantay sa kapangyarihan, sa awa at habag na ibinibigay ng Diyos. Only those who reject the mercy of God ay kasama sa kabilang bahagi. Kaya nga po sa banal na misa, atin pong isinusuko ang sarili natin sa kapangyarihan at awa ng Diyos. Palagi nating sinisimulan sa pagsisisi. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. Inaamin natin sa harapan ng Diyos na tayong lahat ay makasalanan, na tayo'y humihingi ng pagpapatawad ng Diyos at paglukob ng kaniyang banal na Espiritu. Ang paglukob ng banal na Espiritu ay biyaya ng kaniyang pagmamahal. Kaya po sa Ebanghelyo, dinadala tayo ni Jesus kung saan ba ako dapat pumunta. Ako ba'y nasa kaayusan o mas gusto ko ang magulong buhay? Ang magulong buhay ay pinamumunuan ng magugulong nilalang. Pero ang buhay na ibinibigay ni Kristo ay buhay ng pagbawi sa sinisira ng demonyo. And we are only restored. Muli lamang tayong naibabalik ng pagkasira ng demonyo kung tayo'y nakikitang makasalanan sa mundo. We ask God for forgiveness. Dahil alam nating kailangan natin ng Espiritong nagpapabanal upang tayo'y makasama sa kaharian ng Diyos na muling inaayos ni Kristo para sa atin. Minsan, ang sakit na nararamdaman ay galing sa paninira ng espiritong hindi galing sa Diyos. Kaya po, sa ating paghingi sa Diyos ng awa, tingnan natin kung anong espiritu ng inspirasyon, espiritu ng kaniyang awa at habag, upang tayo'y makadama ng kaniyang pag-ibig at ng kaniyang awa. Tayo po yung makakadama nun kung anong espiritu
ang sumasa akin? Anong espiritu ang nagpapabanal sa akin? Anong espiritu ang nagbibigay ng inspirasyon sa akin? It is a cohesive action of God in us. Kailangan ng palaging paggawa ng mabuti at pagtugon sa ibinibigay ng Diyos ay espiritong nanggagaling mula sa Kanya. Nalilito ka ba ngayon? Tingnan mo kung anong sinasabi ng Ebanghelyo ngayon. Nakadadama ka ba ng galit ngayong umaga? Tingnan mo kung anong sinasabi ng Ebanghelyo. Meron bang pagkainggit sa iyo ngayong araw? Tingnan mo yung sinasabi ng Ebanghelyo. Baka isa tayo sa ibinabalik ni Jesus sa biyaya ng kaniyang pag-ibig sa kaniyang banal na katawan. Kaya nga po, ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng pagsasaayos. Kapag inaayos tayo ng Diyos, muli niya tayong ibinabalik sa tamang landas ng buhay at ng karanasan. Dalhin po natin ang inspirasyon ng Espiritu sa araw na ito upang tayo'y makagawa ng mabuti at ng tama. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.